Yan, sana wag magloko yung ating memory. Nagluloko kanina eh. Dito tayo ngayon sa Ampere Beach. Ayan, no. Pupunta tayo ulit ng kasiguran, guys. Chill ride lang ulit tayo. Solo ride. Susunduin ko lang ulit si Love. Tapos uwi rin kami bukas. Maganda naman yung panahon. Sana hanggang doon hindi umulan, ano? Pero may dala naman ako mga kapote. Pero sana mag-umulan. Dahan-dahan lang tayo para hindi nakakapagod. May tatapigil na ako habang papunta tayo ng kasiguran, ano? Marami rin kasi mga nagtatanong kung ano daw ba mas better, sniper daw or raider. Hindi pa rin matapos-tapos yung usapin eh, ano? Tungkol dyan. Alam nyo kasi guys, marami kasing ano eh, klase ng rider. Yun, so meron yung katulad ko na ang gusto yung medyo mabilis na maganda yung handling, diba? So ito na yung Sniper 150 o kaya anong sniper dyan. Meron naman yung talagang gusto ng aggressive, tapos top speed, mabilis, diba? So yun na yung Raider 150. F5 man yan o carb, talagang mabilis talaga. Wala naman ng dapat pagdebatehan tungkol dyan eh. Mabilis talaga ang Raider eh. Malakas na yung makina niya, magaan, tapos talagang aerodynamic talaga siya. Katulad ng sniper, mabigat na nga yung kaha, mas mahina yung makina niya kaysa ron sa either 150. Ang lakas kasi talaga ng Raider. Namili rin naman ako nung ilalabas ko sana itong si Duxo. Ang una ko talagang pinagtanungan nun, Motor Trade eh. Ang ilalabas ko noon ay yung ang tawag dito, yung sniper na ano, yung may nakalagay na M. Ang tawag doon, Movie Star, o yun, yung kulay blue. Yun yung gusto ko dati kasi yun yung limited edition ng 2015 model, which is yung version 1, ano. Eh 2019 na nun eh. Wala na raw ganung klase, wala nang ganung version dahil nung 2019 kasi inilabas na tong B2 na sniper. So ayun, hindi nasunod yung gusto ko. Nirekomendahan nila ako ng ibang unit, yun nga yung Raider 150 Fi. Sabi nila, ba't hindi ka na lang mag Raider 150 Fi sir? Mas mabilis na, tsaka mas matipid daw. Ewan ko kung mas matipid ba talaga. Eh talagang ano ko noon, ang gusto ko talaga itong Sniper 150. Parehas naman silang branded, mga subok na. Pero talagang itong Sniper 150 talaga yung gusto ko noon eh. So yun lang. Ang gusto ko kasi talaga, yun nga, sabi ko kanina na medyo mabilis. Okay na ako sa 130 na top speed. Bilis nun ah. $150, ay $130, $134, $136, ganon. Lalaki naman ang gulong eh. Tapos syempre dagdag mo pa ron, maganda talaga sa cornering itong Sniper 150 sa mga banking. Maganda rin naman yung Raider 150. Pero kung talagang sa high speed cornering at saka sa mga ganitong kalsada, katulad dito sa amin sa Aurora, mas prepare ko talaga tong Sniper 150. Nakagamit na rin naman ako ng Raider eh. At maganda rin naman yung handling niya talaga. Kaso talagang iba talaga sa bangkingan pag masyadong, or pag malaki yung gulong sa likod at harap. Pero pwede naman din palakihan yung mga gulong eh, no? ng Raider.
Pero iba na kasi yung stock pa lang nabili mo, ay malaki na kaagad. Yan. Medyo maitim doon guys, oh. Yan, so balik tayo sa topic. Yan, marami kasing naguguluhan pa rin ano, kung ano yung kukunin nilang motor. Depende naman sa inyo yan kung ano talaga yung gusto nyo, di ba? Kung gusto nyo ng may konting top speed, tapos maporma, mapogi, hindi naman siguro may pagkakaila na mas mapogi talaga ang sniper kaysa sa Raider, ano, di ba? Wala akong ano dun, ha. Basta yun lang sa akin, ha. Ewan ko lang sa iba, siyempre, di ba? Yun yung opinion ko. Kasi baka marami na namang makapanood dito, mga magtalo-talo na naman eh. Hindi, mas gwapo ang Raider, di ba? Siyempre kung ako, mas pogi sa akin tong sniper, di ba? Pero kung gusto nyo naman ng may top speed, magaan na motor, malakas yung makina, please go for Raider 150 Fi or 150 carb, di ba? Kahit alin naman sa dalawa na yan, malakas talaga. Ilang beses na ako nakasubok. Pag stock to stock, wala talaga magagawa yung sniper. Bawi na lang tayo sa pogi, tsaka sa lapad ng mga gulong, sa handling. Yan, isa pa pala yun, ano, sa ganda ng handling talagang mas maganda talaga itong sniper 150 sa mga long drive. Iba yung feeling ng ganito yung motor eh, parang ano lang siya, relax. Yung Raider kasi may pagka-aggressive na rin kasi yun eh. Pero hindi pa naman siya masyadong aggressive, sakto pa lang ano. Maano na rin, no? Ay, mahabol na P6 eh. Eto na naman tayo, pag may sumunod bibirit-biritin. Nanibago ako magmotor guys, 4 na araw akong hindi ko na drive tong si Doxo eh. Pinubututan tayo ng PCX eh. Tignan natin yung ano niya rito, kung kaya niya sumunod sa atin sa bundok. P6 160, asan ka na boy? Yun, yung gusto ko dito sa sniper eh, talagang pang banking siya guys. Yan guys, may papakita ako sa inyo rito, yung pinupuntahan namin pag dumadaan kami dito guys. Yung nakikita mo yung dinadyawan. Yan guys, dito yun oh.
Yan yung taas guys. Nakatin natin saglit. Pakita ko sa inyo kung ano andyan sa taas. Yan o. Itong tayo. Baba lang naman yung akyatin eh. Hala yung kalsada. Yan. Ito na guys. Di ba? Sobrang solid oh. Ito na yun guys. Ayun yung kalsada sa baba oh. Pag ganun, purong bundok, tapos beach. Ayan guys, yung dinadyawan na yan. Pag ganun, white sand oh, diba kitang kita. Ang ganda ng dagat, blue blue na nag-green. No, diba? Yun yung natanaw na yun. Diba dalawang ano siya, itong una dinadyawan, tapos yun kasiguran na yun. Yan, doon tayo galing sa Dipakulaw. Yan may kuryente na susunod siguro meron ng kung ano dito, may ilaw na rin. Saan nilagyan na nila mesa. Di natin alam kung ano yung mga susunod na ilalagay nila dyan. So ayun lang, pinakita ko lang sa inyo guys. Baba na tayo. At parang uulan eh. Maganda pag na-develop palalo to. Takot tungag din ah. Umiikot yung isa. Yan. Ayun yung dagat oh. Nakikita di ba? Ginagawa ni Mano ko.